Balitang-balita, sa buong Kaminalaan ang isang malaking pagtitipon na magaganap sa mga huling araw ng Oktubre. Magandang gabi, Isabel. Magandang gabi din, mga dilag. Magtipon-tipon muna kayo diyan habang hindi pa dumarating ang mga bisita. Oh, nasaan si Kapitan Tiago? Abay siya hindi pa dumarating eh. Kahit kailan ay wala talagang kwentang mga Indyong iyan. Mahigit 20 taon ako nanilibihan sa bayan ng San Diego. Ang buhay ko bilang pare ay nasusubaybayan na nila. Ngunit nung ako'y madestino sa ibang lugar, kakaunti lamang ang naghatid sa akin. Mga walang modo, walang pasasalamat. At isa pa, kung hindi naman dahil sa nagmamagaling na Teniente General natin, ay hindi ako madestino sa iba. Ngunit hindi pa rin kayo nagbigay alam. Hindi naman lang naisip ang pangalan ng Kura Paroko. Dahil sa mabait naman siyang tao, hindi siya makasalanan tulad ng pinaparapatan niyo. Mga kaibigan, maghintayan tayo ng matiwasay Kapitan Tiago. Malo po mga padre. Mga kaibigan, maraming salamat sa pagdalo sa aking munting pagtitipon. Meron akong nais na inyong pakilala na siya ang anak ng yumaon nating kaibigan. Anak ni Don Rafael Ibarra, si Crisostomo Ibarra, nagmula sa Europa. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ikinagagala ko kayong makilala. At ikaw pala ang anak na magiting na si Don Rafael Ibarra. Ako nga po, senyor. Tawagin mo na akong Teniente Crisostomo. Ang iyong ama ay isang napakabuting tao. Sana'y mapunta sa iyo ang kasiyang pinagkait sa kanya. Sana nga ho, tiniente. Aba, si Padre Damaso, ang kura ng aking bayan at matalik na kaibigan ng aking ama. Kinagagala po kayo makilala. Hindi ka nagkakamali. Ngunit kailanman hindi ko naging matalik na kaibigan ng iyong ama. Pumanin po, Padre Damaso. Bueno, kumain tayong lahat. Padre Sibayla, ikaw na mapo rito sapagkat mukhang pagod na pagod ka sa paghihintay natin kanina. Ay naku Paligawas, mas kailangan nyo na pong maupo. Mukhang namumutla na po ata kayo. Maupo na kayo dito. Ano ba naman yan? Ang laman ng aking tasa ay mapayat na ligat at pak ng manok. Crisostomo, pagkatapos mo mapag-aralan ng bansang Europa, alin ang paborito mo? Wala akong paborito. Pagkatapos ko malaman ng lahat sa kanila, nalaman ko na wala palang kaganda-gandang mga lugar sa Europa. Yan lang ba natutunan mo sa Europa? Kahit sino naman ay matututunan yan kahit hindi naglulot sa'yo ng pera. Pumanit po sa inyong lahat. Kinakailangan ko na pong umalis. Ngunit paparating na si Maria Clara, hindi mo ba siya aandayin? Pasensya na po. Ngunit may kailangan pa akong mas importante nga sikasuhin. Hindi alam ni Ibarra kung saan siya pupunta. Naglalamig siya sa kalsada at walang tiyak na matutuluyan. Wala pa rin pagbabago sa aking bayan. Nandyan pa rin ang magsusurbete sa nagtitinda ng nakakain at iba pa. Ikaw pala yan, Teniente. Pasensya na, Ibarra. Ngunit gusto lamang kitang sabihan na mag-ingat. Mangingat sa Teniente. Gaya ng ama ko, ako ay walang kaway. Huwag kang masyadong pakakasiguro, Ibarra. Pasensya na po, Teniente. Maaari niyo po bang islaysay sa akin na naging kapalaran ng aking ama? Hindi mo pa pala alam. Hindi ko po alam. Gaya nga ng pagkakabatid ng karamihan, ang iyong ama, sa bilangguan namatay ang iyong ama. Ang ama ko, nabilanggo. Sigurado ho ba iyan ang aking ama? Iisa lang naman si Don Rafael Ibarra, isang napakamayamang tao sa San Diego, ang ama ninyo. Ngunit iba ang pananaw niya sa buhay, kaya't pinaratangan ng simbahan. Siya ay tinawag na Irehe at Pilibustero, dahil ito sa pagkakapatay niya sa isang artilyero. Nasa iyo ang pakikiramay ko, Ibarra. Maraming salamat po, Teniente. Mag-iingat ka, Ibarra. At tuluyan nagang naglayo ng landas ang tiyente
at si Crisostomo. Ama, bakit tila malalim ang iniisip mo ngayon? Wala ito, Maria Clara. Ay ama, ako'y aalis muna. Sige, Maria Clara, pagpalain ka ng Diyos. Kinabukasan, maagang nagsimba ang magtiyang sina Isabel at Maria Clara. Hi Tia, napakaganda ng araw ko ngayon sapagkat pibisa tayo ng kani Ibarra. Ay nako, totoo iyan ina. Crisostomo, mabuti naman at naisipan mong bisitahin aking anak. Nasaan nga po ba siya? Nandito na siya! Naku po! Kumusta ka, Maria Clara? Mabuti naman ako, Crisostomo. O siya pa, ipagpatuloy na lang yung usapan sa labas. Doon kayo sa may azotea. Kumusta ka, Crisostomo? Mabuti naman ako, Maria Clara. Crisostomo, nung nasa Europa ka ba, may mga pagkakataong tumitingin ka sa ibang babae? At naalala mo pa rin ba ako kahit malayo tayo sa isa't isa? Aba, natago mo pa pala iyan? Oo naman. At iyon dahil mahal kita, Maria Clara. Mahal kong Maria Clara, labis akong nalulungkot sapagkat kailangan kong lumisan. Ang sabi ng ama, higit na kailangan daw ako ng ating bayan. Kaya't kahit palabag sa aking kalooban, ay kailangan mo na kitang iwanan. Ako'y magtutungo sa Europa upang makapag-aral. Antayin mo ang aking pagbabalik, mahal ko. Tayo'y magsusumpaan pa sa harap ng altar na magsasama ngayon at magpakailanman. Mahal na mahal kita, o irog ko. At ika'y hindi mawawala sa aking puso kahit na ako'y nasan pa man. Paalam, mahal ko. Magkikita tayo muli. Bueno, ako'y aalis muna, Maria Clara. Ngunit, kakarating mo pa lamang. Aalis ka na agad? Paumanhin, ngunit mayroon pa akong aasikasuhin. Araw kasi ng mga patay, huwag kang mag-alala. Magkita pa tayo muli. O siya, sige. Pagsindi mo ng dalawang kandila sa Ibarra para sa kanyang matiwasay na paglilakbay. Sige po, ama. Sa may sementeryo, may dalawang sepulturero na naglilibing ng isang bangkay. Bakit ba kasi kailangan ko pa hukayin ng bangkay nito? Ang baho naman. Siyempre, trabaho natin to. Masanay ka na din sa amoy. Oh, tuloy mo na kwento mo. Ano na nangyari sa bangkay na ipinahukay sa'yo? Yung kurang garotong ipinautos niya ang hukayin ko at ilagay sa libingan ng mga Chino. Sinunod mo naman. Aba, siyempre, utos yun ng kurang malaki. Sigurado akong ipapatay na ako kapag hindi ko yung sinunod. Manahimik ka na lang at patuloy mo ang paghuhukay. Ngayong araw, alam niyo po ba kung saan ko matatagpuan ang libingan ng ama ko? Oo naman po, senyor. Nilagyan ko po yun ng malaking krus para maging palatandaan ng libingan ng iyong ama. Akala ko ho ba alam niyo kung saan nakalibing ang aking ama? Hindi ko nga rin po maintindihan kung ba't nawala yung bangkay ng ama mo. Hindi ka nga lang. Kung hindi ako nagkakamali, baka doon banda yung libingan ng iyong ama. Hindi po. Mga sepulturero, saan po nakalibing ang aking ama? Ay, naku. Matagal na pong wala ang ama niyo dito. Okay na namin at hindi na namin alam kung saan napunta. At bakit niyo naman hinukay? Inutos lang po sa akin ng kurang garotong na hukayin niya. Kaya siya'y nagalit at tumalikod at umalis. Sa kanyang paglalakad, nakasalubong niya si Padre Salve. Ikaw, anong ginagawa mo sa ama ko? Si Padre Damaso, siya ang nagpahukay sa iyong ama. Langya. At sa taas naman ng simbahan ng San Diego, ang magkapatid na sina Crispin at Basilio ay nagtutunog ng kampana. Tama na yan, Justin. Pahinga mo natin. Kapatid, sa kapamilya lang, kundi magpapalitan kayo ng sakit ng mga. Kaya magkano tayo sa ngayon? Bakit mo natanong? Kamasan ng pagkayaran. Hindi ko pwede, Justin. Dalawang beses na napamitan ako. Wala na akong Alam mo kung yan ako ng ako rin. Kapag nalaman ni Inay ang tungkol nito, paniguradong pagkagalit siya. Bakit ba? Ganito na pala ang buhay natin.
Basilio, nagkamali ka naman ang pagkampana mo. At ikaw din, Crispin. Kailan mo ba isasaulit yung perang ninakaw mo? 2 unsa? Hindi ka ulit at hindi mo sinakuli yung pera. Intindihan mo? Natindihan ko ako nagnakaw. Kalapastangan! Halay ka dito! Kuya, tulungan mo ako, kuya! Kuya! Crispin! At sa kanilang tahanan, nag-aantay ang kanilang magiting na ina para sa pag-uwi ng kanyang mga anak. Naku, siguradong matutuwa ang mga anak ko sa inihaw na tawilis. Aba, ang tagal naman nila. Dapat nakauwi na sila kanina pa. Inay! Inay! Anak ko! Ano nangyari sa'yo? Binaril ako ng mga Guardia Civil. Ha? Bakit ano ang iyong ginawa upang ikaw ay kanilang barilin? Inakusahan nila si Crispin na siya nang nakaw ng 2 pisong unsa. Nagtungo si Sisa sa kumbento na may dalang gulay upang humingi ng paumanhin. Ito na po ang mga gulay para sa kura. Nasaan na po ang aking anak na si Crispin? Paumanhin, wala si Crispin dito sa kumbento. Hindi mo ba alam na siya at niyang kapatid na si Basilio ay nahanap ng mga Guardia Civil? Arestuhin siya! Nagtaka si Sisa kung bakit siya inaresto at sa pagdating sa presinto ay siya'y pinahiya ng mga gwardya. Bantay, dalhin mo nga rito si Sisa. Vamos, magkanta ikaw. Sabihin mo nga sa kanya kumanta siya. Kumanta ka daw. Tumigil ka na sapagkat ako'y nalulungkot. Walang hiya ka. Magandang hapon, Maria Clara. Magandang hapon din, Ibarra. Napag-isipan ko na tayo magsalo-salo sa tabing dagat kasama ang mga kaibigan. Aba, maganda yan ah. Sige, at imbitahan na din natin si Padre Salve. Kung maaari, wag sana nating imbitahin si Padre Salvi. Bakit? Sapagkat nung ako'y bumalik para tumulong sa piyesta ay parang nag-ibang kanyang ugali. Baka pagod lang iyon. Malapit na rin ang kapistahan ng San Diego. Ganun ba? Paumanhin at ako'y magpapahinga muna. Aha, sakto. Si Padre Salvi. O Crisostomo, kumusta ka na? Ayos na naman po ako, Padre. Imbitahan sana namin kayo sa aming salo-salo. Aba sige, baka ako'y mahuli sa aking pagdating. Ayos lang po yun. Sige po, ako'y mauna na. Mag-iingat ka sa iyong pag-uwi. Wala na akong oras para manatili at manood dito. Kailangan kong hanapin ng mga kalalakihan. Pagpawalan niyo po ako at ako'y nakabala sa iyo. Maupo kayo. Hindi naman dapat ito itanong ng magdalin. Mayroon ba akong magpaglingkod sa inyo? Katunayan po, marami po. Bakit po kayo nagsusulat sa paraang hieroglifiko? Upang hindi mo nawa ng isinusulat ko sa mga tao ngayon. Bakit naman po? Ang mga ito ay para sa mga sumusunod na higit na makapanawa sa aking gawa. Sa panahon ngayon, malamang ito ay susunugin lamang at bawal-walain. Siguradong akong papalagan nila ang aking mga gawa kapag ito ay kanilang nabasa na. Gusto kong ipahatid sa kanila na hindi lahat ng tao ngayon sa ating panahon ng tuloy, kundi mayroong mga mulat at malawak na isipan. O ano ba ang pakay mo dito at ikay napadalaw? Nais ko po sanang humingi ng payo sa inyo. Kagaya ng aking ama na sa iyo sumasangguni, mayroon po akong maliit na balak na kailangan magtagumpay. Nangangarap po ako ng isang paralan bilang alaala ko sa aking kasintahan. Kung ako sa iyo, huwag kang hihingi ng payo sa akin. Sasabihin lamang nila na ako isang gabi. Sumangguni ka sa mga pilot, sa kapitan, at sa lahat ng may kapangyarihan. Napakahirap ng buhayan sundin ang mabuting layunan na hindi nakapananaig sa pangasagabal.
Kailangan po kaya ang katotohanan balutan ng mga kasinungalingan. Wala silang alam na sinayahan sa kubay na katotohanan. Nalalaga po na papanig sa akin ang bayan at pamalaan upang mabuti ang Pilipinas. Hindi mo alam kung gaano kalakas ang mga praile at alkalde. Crisostomo, hindi kaduwagan ang pagyuko sa kapangyarihan. Ang pagyuko at pag-iwan sa may kapangyarihan ay mas mainam kaysa sa lubugin ng mga balat, baril at tuluyang hindi makabawa. Sa ngayon, ay baka hindi mo maintindihan ang aking mga sinasabi. Ngunit sa inaharap ay maintindihan mo din ang mga sinasabi ko. Opo, Pilosopo Tasio. Salamat po sa iyong oras. Ngayon ay bisperas ng kapistahan ng Santiago. Ang lahat ay nagsipanandaan na. Bakit kaya may mga taong kapuskalan? Huwag mo siyang titignan sapagkat siya ay baliw. Nakita mo yung kampana ng simbahan? Nandun yung mga anak ko. Tara, puntahan natin sila. Tara naman. Ang mga anak ko. Magandang umaga mga kapatid. Marami akong gustong sabihin tungkol sa ating sermon tungkol sa Ebanghelyo. Halimbawa, yung mga taong pupunta sa ibang bansa upang makapag-aral. Akala kung sino silang walang pagkalang-galang. Hindi mo magbahan at gagamitin nila mga ilang tutya, ilang paghahit. Ang taas ng tingin ng kanilang sarili dahil sila lang nakapag-aral sa ibang bansa. Kaya mga kapatid, huwag natin ipaaral ang ating mga anak sa ibang bansa. Baka mawalan sila ng respeto sa inyo. Nasa panganib ang buhay mo, Crisostomo. Tandaan mo itong mga sasabihin ko sa iyo. Huwag na huwag kang lalapit sa hukay. Huwag na huwag kang bababa sa hukay. Palagi kang lumapit sa kurang. Mag-iingat ka palagi, Crisostomo. Ang mga makakapangyarihan sa San Diego ay magkakasamang nananghalian sa bahay ni Kapitan Tiago. Habang sila ay kumakain, may dumating na telegrama. Mga Ginoo, darating ang Kapitan General at sa aking bahay siya manatili. Atin na munang tapusin ang ating kainan sapagkat mamaya pang hapon dadating ang Kapitan General. Binabanggit lang po ni Ginong Ibarra ang mga arkitektong nagsitulong sa kanya sa kanyang paaralan ng kay dumating. Wala akong kamuangan sa mga arkitektura, ngunit aking dinudusta ang mga arkitekto at ang mga taong mangmang na nagpapagawa sa kanila. Pero ang paaralang nais patayo ni Ibarra ay kailangan ng madalubhasa. Sino ang dalubhasa? Siya nagpapakilala lamang na higit sa kabubuhan ng isang hangal kumpara sa mga Indyo na nagpapatayo ng kanilang mga sariling bahay. Parang hindi niya kilala ang mga Indyo. Makapag-aral lang kakaunti at makapunta sa Espanya, akala mo kung sino na. Lahat sila ay magbabayad. Ang ama ng mga taksin nito pinarusahan na ngayon pa lamang. Namamatay sa bilang diwa ng Mayo kayo sa amin! Nakita mo na ba yung kamatayan, ha? Isa kang kinatawan ng kabanalan. Isang paring puno ng pananalig ang bibig, ngunit ang puso'y malupit at sakim. Hindi mo man lang naisip ang iyong sariling ama. Pagtitipo na ito, sa lahat ng taong iyong minamaliit, wala kang katulad di isa man lang sa kanila. Wag Ibarra! Sa hapong iyon, dumating na nga ang Kapitan General at kinausap ang mga mamamayan sa San Diego, lalo na si Crisostomo Ibarra ukol sa kanyang mga nagawa kaninang tanghalian. Noong magabi sa araw na iyon, nagsimula na ang prosesyon. Lahat ay nakisama sa parada ng mga santo maliban kay Doña Consolacion na nanatili sa kanyang bahay. Hindi ko malaman kung paano sila nabubuhay dito. Kailangan nga maging Indio. Mga walang pinag-aralan at nagmamalaki pa. Biruin mo, ang mga nakakasalubong natin ay hindi man na nagbibigay pugay sa atin. Hoy, Tiborcio, turuan mo nga ng urbanisasyon ang mga iyon. Ngunit baka ako'y kanilang balikan at mapaway pa. Hay nako, isa ka pang Indio. Tayo mas nakakaangat sa kanila. Dapat sila magbigay pugay sa atin. Hoy! Ako bang dinuduraan mo? Ngayon,
Ano nangyari sa iyo, Donya? Bakit ba ako'y tinitignan mo ng ganyan? Naiinggit ba kayo sa akin? Kung sa bagay, sa hitsura mo, ako ay mas nakakaangat. Pwe, ako? Naiinggit sa inyo? Marahil nga. Oo nga, ako'y naiinggit sa inyong mga kulot na buhok at napakagwapong mga kabiyak. O senensa ko si Gwendo and Miss Nervios, la ensare o na leksyon. Sigurado akong hindi mo ako maiintindihan, Indio. Usted penso que no puedo hablar español. Ahora quien tiene estúpida. Doña Victorina, isang kaakit-akit, magarbo, ngunit inutil na asawa na nagpipilit maging Espanyol. Siguro ay dapat kang kainggitan. Ako, estúpida? Alam mo ba yung mga sinasabi ha? Es Silicentísima Señora Puput. Hoy! Kilalanin niyo ang inyong kausap. Huwag mo kong ibibilang sa mga tagalalawigan. Siya nga, bakit? May pinagkakaiba ka ba sa amin? Sa aming bahay sa Maynila, hindi nakakapasok ang mga alperes. Sukat na sila'y mag-aantay sa pinto. Aba, es Silicentísima Señora Puput. Hindi nakakapasok ang mga alperes. Nakakapasok ang mga pilantod. Hoy, Doña Consolacion! Ako'y nakukutya na makipag-usap sa iyo, sapagkat ikay mababang uri ng babae lamang. Bakit hindi mo ko ipaglaba at babayaran kita ng malaking salapi? Aba, hinahamon talaga ako ng matabang ito. Akala mo ba ay hindi kita kilala? Akala mo ba ay uurungan kita? Nasabi ata sa akin ng aking kabiyak kung anong uri ka ng babae. Baka naman hindi mo alam na alam ko na napilitan lang magpakasal sa'yo ang iyong pilantod na asawa. Na gustong gusto mong magkaanak ngunit hindi nabiyayaan dahil na rin sa sama ng iyong budhi. At ngayon ay pumapapil ka pa sa kasal ni Maria Clara? Ano? Sige, maglabasan tayo ng mga nalalaman. Hoy, hoy, hoy! Doña Consolacion, babaeng walang alam kundi humithit na tabako. Bumaba ka dito at harapin mo ako. Ano ha? Matapang ka, di ba? Tama na. Halika na. Pabayaan mo nga ako. Dapat turuan ng leksyon ang babaeng ito. Ang mang-akit at makialam sa buhay ng may buhay? Aba, ginagalit mo talaga ako? Makaraan ng ilang linggo, biglang dumalaw si Elias sa bahay ni Crisostomo na may dala-dalang masamang balita. Ginoo, ikay umalis na ngayon dito. Kunin mo na ang lahat ng papeles at sunugin mo to lahat. Lisanin mo na ang lugar na ito sapagkat ikay nasa panganib. Ha? Ano ang iyong ibig sabihin? Isang pag-aalsa ang nakatakda ngayong gabi. At ikaw ang sinasabing leader ng mga tulisan. Ikaw ang binabanggit na nag-utos na umalsa at lusuin ang kwartel. Kayo umalis na ngayon din. Ha? Anong gagawin ko? Nalilito na ako. Akin na ati kaya aking tutulungan. Kilala niyo ba si Ginoong Ibarramendia? Oo, siya ang nuno ng aking ama. Si Don Pedro Ibarramendia? Bakit mo ba ito inatanong? Si Don Pedro Ibarramendia ang nagbintang sa aking ninuno na nagsanhi sa aming kamalasan. Ang tagal ko nang hinanap ang apelidong ito. Ngayon magbayad ka sa aming mga kamalasan. Sino yan? Sa ngalan ng hari, buksan mo ito! Nahuli ang lahat na pinagtangkahang kasama sa pag-aalsa. Marami ang nasawi at nadamay na inosenteng tao. Sila Ibarra at Elias ay naglalakbay sa lawa upang makatakas sa mga naghahanap sa kanila habang nasa kadiliman ng gabi. Nang mag-umaga ay may nakasalubong silang bangkang may gwardyang sibil. Ibarra, ako yung unang tatalon sa'yo. Magkita lang tayo sa bisperas ng Pasko sa puntod ng iyong mga ninuno.
Sa isang bukid naman ay inalagaan ang anak ni Sisa na si Basilio ng mga mag-asawang mabait. Siya'y ginamot at pinakain. Nang siya ay gumaling na, nagpaalam na siya sa mag-asawa at pumunta sa kanyang tahanan sa San Diego. Si Basilio ay tuloy-tuloy na hinahanap ang ina hanggang makita niya itong tumatakbo papunta sa may sementeryo. Crispin! Basilio! Ang mga anak ko! Mga anak ko! Hindi ko na mga anak ko! Hindi, Basilio! Hindi ko na kaya! Inay! Inay! Ako to, si Basilio! Inay! Anak! Inay! Gumising ka! Inay! Inay! Gumising ka! Inay! Gising! 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 Pumasok na si Maria Clara sa kumbento at lumipat na sa Maynila si Padre Damaso. Isang araw, natagpuan na lamang siyang patay sa kanyang higaan. Si Padre Salvi ay nasa Maynila na din at hihintay ang gantimpalang mitra habang nagmimisa sa Santa Clara. Si Kapitan Tiago naman ay nalulong sa bisyo at pinauwi na lamang si Tia Isabel sa San Diego. Ang alperes na nakakuha ng titulong pinuno ng hukbong militar at iniwan ang alperesang nalulong sa alak at tabako. Wala namang malinaw na balita ukol kay Maria Clara.